Good day guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ito may isi-share naman tayong video. Ang brand niya DB Audio Pro. Ayan. Tingnan natin. Ito yung likod guys. Ayan. Model ano yan? PE15. Ayan o. Okay, testing natin. Power on natin. Ayan, may power siya. Lagyan natin ng USB. Okay, volume natin. Ayan, tumutugtog. Okay, tumutugtog nga. Pero ang sabi ng may-ari nito guys, pag ginagamitan ng mic at linalakasan, namamatay. So subukan natin, lakasan natin. Ayan, naka 11 o'clock. Ayan. Subukan natin ng 12 o'clock. Ayun, namatay na guys. Oh. Shutdown na siya. I-off natin. I-on natin ulit. Ayan, bukas siya ulit. Oh. Ayun, mamatay. Sige, buksan na natin. So ito na. Ay, na-repair na rin pala to. Galing na rin ng ibang technician. Dito yung power supply niya, no? Nasunog. So yung power supply niya. Ito. Naglagay na rin siya ng separated na power supply. Ito, Broadway 12 volts 4.5 amperes yung max. Ayan, tanggal to battery to. So ayan, separated na yung power supply. Okay, unang gagawin natin, i-check muna natin yung voltage kung bakit namamatay. Yan, na-on na natin, patugtugin natin. Pag mahina lang, hindi namamatay eh. Tignan natin, wala pa lang yung USB. Tugtugin natin. Ayan o, pag mahina lang, hindi namamatay. Okay, tignan natin tong input. Hindi makita yung tester. Ito. Ayun, may pumapasok 11.4 lang. Okay, tignan natin dito, papasok sa IC. Ganon din, 11.4. Okay, tignan natin yung regulator na 7808. Dapat may 8. Ayun, 8 din.
Tingnan natin tong ano, transistor MOSFET. Ilan ang supply nito? Tingnan natin dito sa diode. Mayroong 18. Ito yung supply sa ano, sa audio IC. Tingnan natin yung input ng audio IC. Ayun, 18.6. Dito yan, oh. Ito yung audio IC. Tingnan natin yung 5 kung normal. Okay, normal din ang 5 sa Bluetooth ito. Itong 8 dito sa FM. Ayan, normal din. So parang napansin ko ito, mababa itong input natin. Matay yung ano, tester. Mababa itong input natin, 11.4 lang. Tuduan natin kung magbabago yung voltage. Bumababa. Ano? 10 na lang, Ayun, namatay. So nagda-drop yung voltage. Off natin. On natin ulit. 11.3. Tingnan natin yung input galing doon sa ano, power supply, yung external. Tingnan natin kung anong supply. Ayun, 12.4. So normal yung input niya galing doon sa Broadway. Check natin yung ano, yung battery. Tingnan natin yung battery. 11 point ano din, mababa din. Bunutin muna natin. Tignan natin yung battery nito, kasi battery operated to eh. Tignan natin, negative, positive. Tignan natin yung tester. Ayun, bagsak nga ang ano, voltage nitong battery. Okay. So kaya kapos yung paakyat niya, walang support na voltage galing sa battery. Battery operated ito, guys. So bakit siya namamatay pag wala yung ano, wala yung battery? Tingnan natin ang operation dito, guys. Tingnan natin yung ito, DC input. Ayan, may board yan dyan. Ito, nandito ang mga connection ng ano, battery switch at saka input ng power supply. Ayan. So isayin natin. So ito, guys, may tree-knowing din ako. Ayan. Ayan. Itong area na to, guys. Ayan. Ito yan, guys, yung board na to. Ayan. Ayan natin. Yung ating input, power supply, positive, negative. Ito yan, guys, wire na to sa gilid na yan, yan, power supply na to. Sunod itong input na to, itong bilog na to, saka ito positive, negative, yung built-in battery. Ito yan, guys, yan, connect dito sa board na yan. Ayan. Okay. So ito yan. Ayan. Tapos itong sunod na bilog na to, yan. Ito yung battery, ano, positive, negative. Ito yung bilog na to, at saka ito, yun yung power switch. Yan. Ito naman yan. Tapos itong katabi na to, ito na yung papunta dito sa amplifier circuit board. Ayan, Ito na yan, guys. So 12 volts out to ampli. Ito
Ito yan itong bilog na to at saka ito. Tapos main ground, yan, papunta dito. Pababa, yan, papunta dito sa DC input. Yan, main ground, packet doon. Yan, papunta doon. So itong IC na to guys, 4413, yung may drop voltage. Ito yan guys, ito yan, IC na yan, 8 ang paa niyan. Kasi siya yung siya yung safety operation niyan. Diyan, pagka mababa yung supply, magdodrop yan. Pag nagbibigay yan, tumatawid yan dito sa dalawang transistor na yan. So mamamatay yung circuit board. Magka-partner talaga itong power MOSFET IC na to dito sa ganitong disenyo. So ngayon alamin na natin. So tabi na natin yan, dito na tayo. Alamin natin to bakit namamatay na wala yung battery, built-in battery. So umpisa natin dito sa power supply input. Ayan, positive, negative. Pumasok siya. Tingnan natin yung diode. Ayan, may diode IN5860. Ayan guys, ayan. Gilid na yan. Ayan, diode na yan. So pababa yung arrow niyan, yung flow niya pababa. Tapos ito may resistor. Ayan, dalawa. Yung resistor niya dalawa ito. Ayan yung dalawa na yan. Tapos dito sa kabila may diode uli. Ayan, IN5860 uli. Tingnan natin, ayun Ayan. So yung flow nitong diode nito papunta dito, paakyat. Itong flow ng isa pababa. Kasi yan yung diode na yan, blocking yan. Blocking yan sa input nitong DC. Yun naman, blocking naman yun. Ito yan Ayan. Blocking sa input yung isa. Ayan. Kasi ang flow nito paakyat lang So ang flow niya pa ganun, yung isa naman ayan, pababa. Isa paakyat. Okay. So okay na yung parts. Ngayon, pag-usapan na natin to ngayon. Yung operation nito. So umpisahan natin dito sa input ng power supply. Ito yan Ito yung negative, yung bilog na yan. Ito yung positive. So pag saksak natin to 20, lalabas dito 12 volts DC. Tapos tatawid siya dito, yan may diode. Yung diode natin one way lang yan, hindi pwede yan mag counterflow. IN5860. So ayun, pasok doon, tumawid dito. So dito 12.45 ang papasok dito. Yan yung voltage. So pagtawid doon may resistor, ayan, dalawa. So siyempre pagtawid dito magdodrop na yan dahil mayroon siyang 2 ohms 5 watts yung resistor na tong dalawa. So 2 ohms magiging 4 ohms. So kaya nagdodrop dito, ang nakukuha na lang natin dito ay 11.4 na lang. So ang hinihingi niya 12 volts. Yan. So bakit namamatay? Pagdating dito, kasi yung battery natin, yung built-in natin na battery, weak na. So wala nang isinusupport. Siya kasi ang kailangan dito para ma-maintain itong 12 volts na to. Although ito, normal, 12 volts. Kaya lang may dumaan siyang resistor, nag-drop. So kaya ang kailangan niya yung battery. Support nitong battery, 12 volts pa rin.
Kasi pagdating dito, papasok yun dito, isa-switch niya, ayun, power switch, tatawid dito, papunta doon sa 12 volts out to ampli. Ito na yan guys. Ito yan. Papunta na lang circuit board ng amplifier. So, gawin muna natin to. Itong battery na to, lagyan natin ng 12 volts. Titignan natin kung maayos at hindi na mamamatay. Okay, ito yung nilagay nating battery. 12 volts din, pang motor yan. Testing lang muna natin. Ayan, pang motor. So, ito yan, ano? Ito. Tsaka ito. So, hininang na lang natin doon sa baba. Ayun, no? Positive, negative. Tinanggal ko na yung socket nya sa battery. Power switch na natin. Ito. Ayan. Ayun. Power on na. Wala pang input yan ng 220 AC. Ayan natin. Ayan. Ayan, tignan natin yung voltage. Painaan muna natin. Dito tayo nagkuha ng ground. Check natin tong input. Ayun o, 12 point, ano yan? 12.48. Ayan o. Pasokin natin dito sa drop voltage. Ayun, 12.48 na o. So, siguro pag tinuduan natin to, hindi na mamamatay. Dahil, ano na, supportive na yung 12 volts. Tingnan natin. Ayun o. Kahit tuduan natin, nakukuha pa rin ng 12 volts. Tuduan pa natin. Wala pa tayong 220 niya, no? Battery pa lang yan. Saksak natin yung ano, yung 220 natin. Tingnan natin. Tingnan, nasaksak na natin. Plug in natin 220. Ayan. Check natin yung ano, yung power MOSFET IC. Ayan, 12.47. Pihitin natin yung volume. Ayan natin, monitor natin. Ayan o, 12.4. Close. 11 o'clock. Gawin natin 12. Ayan. 1 o'clock. So yun, hindi na namamatay. So ang pinaka problema niya guys ay yung battery. So yung function ng resistor na to dito, reducer. Kasi galing dito sa 12 volts, pagtawid niya nagiging 11.4 na lang. So yun ang function nitong dalawang resistor na to, na 2 ohms, 5 watts. So ang gagawin na lang natin dito, kasi yung battery built-in ayaw nang gastusan ng may-ari dahil may kamahalan din tong 12 volts battery. Kailangan niya na lang pagganahin yung input power supply. So ang gagawin natin, itong positive na to, i-jump na lang natin dito sa terminal nitong battery. Ayan, tatanggalin na natin yung battery na yan, yung connection. So ito, i-jumper natin tong dalawa na to, positive saka ito, para magamit pa rin natin yung switch. Ayun o, para pag ano, pwede pang patayin. Ayan, may switch para magamit pa rin yung switch. At yung DC input
pwede pang gamitin yan. So yun, jumper na natin to, dalawa na yan. So ito na guys, oh, ginamperan ko pero ginamitan ko ng resistor. Ayan, oh, 5 watts 0.25 ohms. Ayan, oh, kaya nang doon sa dito. Yan, dyan sa lalim na natin nilagay. Hinang natin yan dyan. Yan. Yan, oh. Bali dito yan. Ayan, oh. Yan at saka ito. Huwag kayong maglalagay dito guys, ha, ng pagganon. Kasi pag ginamit ito, yan, magsasalubong yan dyan. Wala na yung blocking eh. Pero pag doon kayo, may magpa-block pa. Yan. Okay, kaya ako nilagyan ng resistor dito na fusible. Kasi pag mag-over voltage dito, so fuse lang ang pwedeng masira or mag-shutdown itong power MOSFET IC. Pwede mag-drop voltage. So pwedeng mamatay lang ito. Okay, testing na natin. Okay, plug in na natin. Monitor na yung ating tester. Ayan. Diyan sa input. Power switch natin. Tingnan natin. Ayan. Ang supply natin. Ayan. L12.31. Ayan. Bakasan natin. May naka-block tayong resistor dyan guys. Ayan na, fusible resistor. Ayan. Wala nang battery yan guys. Ayan, tinanggalan natin. Naka-direct na yan. What you want me to be, feeling so famous under the surface. Don't know what you expecting to be. Naka 12 o'clock na tayo. Ayan, oh, 12 o'clock. Every step that I take is another mistake. Bali, ito na lang na power supply ang gumagana niyan guys. Yan na. One o'clock na. Naka 1 o'clock na tayo. Umiinit ba? Ay, normal. Walang init. Okay? Ikabit muna natin guys sa box para maganda ang tunog. Patayin ko muna. Okay na. Tayo na natin. Power off. Okay. Plugin natin. Power on. Ayun. Okay.
bulaklak. Mindanao, make us close. Okay. Ayan, sorry na guys. Game over. Nothing that you want me to do. Feel so famous under the surface. So okay na guys, hindi na siya namamatay. Pwede pa natin gamitin ang DC input. Ayan. Okay, hanggang dito na lang yung ating video guys. Maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa susunod na video.